Doc J po. Today, pag-usapan natin yung tema na walang iwanan. Hanggang kailan? Nagsimula kayo sa walang iwanan, sa hirap at ginhawa, magkasama tayo. Pero ngayon, bakit parang ikaw na lang ang lumalaban? Maraming relasyon ang ganito nagsimula. Sabay kayo mangarap, sabay maghirap, sabay magplano. Walang bilangan, walang sumbatan. Pero habang tumatagal, may nagbabago. Yung isa, tuloy pa rin ang bigay. Yung isa, parang unti-unting nagiging madamot. Sa oras, sa effort, sa pagmamahal. At dito nagkakamali ang marami. Iniisip nila, baka pace lang, baka pagod lang siya, baka may pinagdadaanan. Pero ang totoo, hindi lahat ng pagbabago ay pansamantala. Minsan, iyon na talaga ang bagong version niya. At masakit tanggapin na yung taong nangako nang walang iwanan, siya pa yung unang bumibitaw. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Love should grow, not shrink. Ang tunay na relasyon, habang tumatagal, lumalalim, hindi kumukupas. Kung kabaligtaran ang nangyayari, kailangan mo nang magtanong, hindi magtiis. Effort is a choice. Hindi busy ang problema. Priority ang problema. Kahit gaano ka-busy, kung mahal mo ang tao, gagawa ka ng paraan. Hindi ka charity. Ang relasyon hindi donation drive na ikaw lang ang nagbibigay. Partnership yan. Kung ikaw lang ang nagbubuhat, hindi na yan relasyon. Responsibilidad na lang yan. Know when to speak up. Hindi ka dapat tahimik lang habang nauubos ka. Minsan ang pagmamahal, marunong magsabi ng hindi na, tama to, or tama na to. Ang walang iwanan, hindi yan pangako lang. Pinatutunayan yan araw-araw. Para sa kabataan, huwag pumasok sa relasyon na ikaw lang ang mag-a-adjust. Para sa mga magulang, turuan natin ang mga anak natin ng tamang pagmamahal, hindi lang pagtitiis. At para sa lahat, kung ikaw na lang ang lumalaban, baka hindi na kayo team. Kung may kilala kang ganito, ang pinagdadaanan, i-share mo to. Minsan, hindi nila kailangan ng advice. Kailangan lang nila marinig ang katotohanan. Doc J po, maraming salamat.